Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon
Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Kumusta na po tayo? Tayo ba ngayon abala sa pag-prepare ng ating hapunan o tapos na maghapunan? Nabusog po ba tayo? So kung nabusog po tayo kung nabusog po natin pong physical na katawan ngayong gabi, busugin naman natin ang ating pong spiritual na buhay mula po sa salita ng Diyos. So bago tayo magpatuloy, minsan pa tayo po lumapit sa presensya ng Panginoon, tayo po manalangin. O Diyos, maraming pong salamat ngayong gabi. Papasalamat po ko Lord sa iyong biyaya, sa iyong mga pagpapala sa bawat buhay namin. Marami pong salamat sa kaligtasan, marami pong salamat sa mga pagkain na dumating sa bawat araw ng buhay namin at meron pong dumarating na pagkain sa pong hapagkina. Salamat po Panginoon at sa kaligtasan, sa pag-iingat o Diyos. Hallelujah, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Lord, hayaan mo kami na matuto kami sa salita mo ngayong gabi. Pahintulutan mo kami Panginoon na ang salita mo ay mahayag sa buhay namin o Lord. Binubuksan namin aming puso't isip o Diyos upang matanggap namin Panginoon na iyong kapahayagan ngayong gabi sa bawat anak mo na manonood ngayong gabi sa kanilang mga tahanan Panginoon. Kami po ay patnubayan na iyong banal na Espiritu, gabayan mo kami. Hallelujah, tulungan mo po kami Panginoon sa gabing ito o Diyos na ikaw lang po malawalhati. I declare Panginoon victory Lord sa gabi ito o Diyos. Pukawin mo ang mga natutulog naming puso sa iyong salita at magkaroon muli ng fire Panginoon sa aming pong relasyon sa iyo. Marami pong salamat sa iyong papuri in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Meron po ba tayong kilalang tao na masayahin sa mga naging kasama natin sa trabaho? Nung tayo nagtatrabaho pa, kasalukuyan nagtatrabaho, o kaya sa school, kung estudyante ka, meron ka bang kilala, kaibigan, kaklase na masayahing tao? So, ano po ba yung nagiging epekto kapag meron tayong kasama o kaibigan, kilala na masayahin tao? Di po ba pag meron tayong ganong kasamang masayahin tao, kagigiliwan natin siya, agaw pansin siya, at ito yung taong masasabi nating kaibig-ibig. Kasi kahit mahirap na, di po ba, kahit mahirap na yung ginagawa o meron mga kahirapan na pinagdaraanan, parang hindi napapansin kasi meron kang kasamang masayahin tao. Alam niyo po ba, maging sa gawain pong pagbibigay, ito po ay yung ganitong katangian ay agaw pansin sa ating pong Panginoon. Hallelujah, agaw pansin sa ating pong Diyos. Kinagigiliwan at kaibig-ibig sa Panginoon yung taong masayang nagbibigay. Meron pa tayong mabasa sa passage na God loves a cheerful giver. So ibig sabihin, agaw pansin sa Panginoon yung isang Kristiyano masayang nagbibigay ng kaloob, tithes, offering para sa ating pong Panginoon. Yung kondisyon ng ating puso at isip ay napakamahalaga sa Panginoon. Doon nakatuon yung paningin ng Diyos. Hallelujah. Ano yung kondisyon ng ating isip, ano yung kondisyon ng ating puso. So, tayo ay magbibigay sa Panginoon. Sa ating pong passage ngayong gabi, ay matatagpuan po natin sa Book of 2 Corinthians chapter 9, 6 and 7. Basahin ko lang po. Verse 6, the point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Verse 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So dito po sa ating passage, sa last sentence, may binatawan po rito na for God loves a cheerful giver. Iniibig ng Diyos yung masayang nagbibigay. Kapag sinabi po natin God loves a cheerful giver, setang God loves, ibig sabihin aprobado ng Panginoon, katanggap sa Panginoon, o kalugod-lugod sa Diyos. Ang isang Kristiyanong masayang nagbibigay ng kanyang pong offering, ng kanyang pong tithes,
o ano man yun na kaloob para sa kingdom ng Panginoon, yun po ay agaw pansin sa Diyos, aprobado sa Panginoon. Ayo ba ininanasa pa natin na mahalin ng Diyos, mahalin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong pagbibigay? Kung yes po yan, dapat po magbigay tayo ng ating pong handog at kaloob sa gawain po ng Panginoon na meron pong kasiyahan ang ating pong puso. Dahil sabi po dun sa passage natin, because God's love a cheerful giver. Hallelujah. God message po ay the cheerful giver. Una po sa lahat, ano ba ibig sabihin ng word na cheerful? Pag tinignan po ng kahulugan nito, sinasabi po roon, full of good spirits. Full of good spirits. So sa pagkakunawa, may papaliwanag ko po ng ang kahulugan nito na sa pangungusap na has good intentions. Pag sinabing full of good spirits, merong matuwid o makatuwirang intensyon. Walang hidden, walang nakatago, kundi malinis yung hangarin, malinis yung intention. So, full of good spirits. So, yung ibig sabihin ng cheerful, maayos, makatuwiran yung kanyang intention. So, sa ating pong topic ngayong gabi, the cheerful giver. So, bigyan po natin to ng katanungan, how do we describe a cheerful giver? Paano ba natin isasalarawan ang isang masayahing nagbibigay? Dalawang bagay natin maisasalarawan ang kahulugan nito. Una, the cheerful giver sowing bountifully. Sowing bountifully o nagasik ng sagana. Sa verse 6 sa ating pong passage, basahin po natin muli. Sabi po roon, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Ang pagbibigay po ng pananalapi sa gawain ng Diyos ay para pong naghahasik ng binhi sa lupa. Diba, kapag mas maraming binhi ang tinanim, mas marami din ang anihin. Kung mas malawak yung bukirin na tinaniman ng palay, mas malawak din yung posibilidad na anihin ng palay para maging bigas. So, kapag maraming binhi, mas marami yung aanin. Maging sa sekular po natin buhay, doon sa mga negosyante na naglalagay ng kanilang mga shares o nais nila maging stockholders, po ba sa ating pong pamumuhay, mga malalaking kumpanya, ay open sila para doon sa mga stockholders. So kapag mas malaki yung share mo, mas malaki yung posibilidad na bumalik sa iyo yung commission nito, yung percentage nito, kasi mas malaki yung share mo. Nga lang po, sa secular na buhay, hindi kasama doon yung feelings, hindi kasama doon kung ano yung intention mo, basta naglagak ka ng pera, yun yung mahalaga para sa kanila. Pero sa gawain po ng Diyos, hindi lang to pinag-uusapan yung laki ng perang o laki na magiging tithes mo o laki ng halaga na magiging offering mo sa gawain ng Panginoon. Hindi lang yun ang tinitignan ng Panginoon doon. So, tinitignan din ng Diyos ano yung intentions, ano yung hangarin natin. So, sowing bountifully is not the measure of how much we give. Yung pag-ipaghasik ng sagana, hindi lang ito sinusuk kung gaano kalaki yung ibibigay, kundi ang sinusukat din dito yung ating layunin, yung ating intention, yung kondisyon ng puso natin sa halaga ng ating ibibigay. Dahil kung palakihan lang, syempre, yung mga talagang malalaki yung kita, hindi na yung talagang masasabi natin, papansinin ng Panginoon. Pero hindi nga lang dun yung tinitingnan ng Diyos. Tinitingnan ng Panginoon, ano yung intention, ano yung laman ng ating puso doon sa halaga ng ating ibibigay. Meron po tayong babasahing istorya sa Marcos 12:41 to 44. Naalala po ba natin yung balo na nagbigay?
versus doon sa mga mayayaman nagbigay. Basahin po natin. Verse 41. Umupo si Jesus sa tapat ng kaban ng yaman. Nakita niya kung papaano naguhulog ng salapi sa kaban ng yaman ang napakaraming tao. Maraming mayayaman naghulog na maraming salapi sa kaban ng bayan. Lumapit ng isang dukhang babaeng balo at naghulog ng 2 sentimos na maliit lang ang halaga. Inom ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng balong ito ang naghulog ng higit na malaking halaga kaysa sa kanilang lahat na naghulog ng salapi sa kaban ng yaman. Ito ay sapagkat silang lahat ay naghulog ng mga labis nila, ngunit siya sa kabila ng kanyang karukhaan ay inhulog ang lahat ng kanyang kabuhayan. So, narito po ang kwento, 2 uri ng taong nagbigay ng kaloob sa templo. Ang isa ay uri ng mayayaman, sabi doon sa ating pong binasa, yung mga mayayaman naghulog ng maraming salapi, no, sa kaban. Malalaki yung binigay kasi mayaman sila, so talagang malalaking pwede na lang ibigay. At ang sarito ay yung babaeng balo nagbigay lamang ng 2 sentimo. Sabi din sa binasa natin ay maliit lang na halaga. Pero sa 2 uri ng taong ito, sino nakaagaw pansin sa paningin ng ating pong Panginoon? Di po ba yung babaeng balo? Yun ang naging mas generous sa paningin ng Panginoon laban doon o kaysa doon sa mga mayayaman na nagbigay ng maraming salapi o mas malaking halaga. Pero ang mas naging generous sa paningin ng Panginoon ay yung babaeng balo. Bakit po kaya? Sa verse 44, ito ay sapagkat silang lahat naghulog ng mga labis nila. So yung mga mayayaman, malalaki nga yung binigay, pero iyan yung mga sobra. Kumbaga, sobra doon sa meron sila. So, kumbaga, yung labis, kumbaga yung mga sobra doon sa mga pananalapi nila, yun ang binigay nila. Pero yung balo, ang ibinigay niya, ay kung anong meron sa kanya. Sabi nga rin, 2 sentimo, sabi roon ng ating pong Panginoon, inuhulog niya ang lahat ng kanyang kabuhayan. So yung babaeng balo, kahit 2 sentimos lang yung ibinigay niya, yun yung nakaagaw pansin sa paningin ng Panginoon. Dahil yung mga mayayaman, masasabi natin nagtipid magbigay. Mantalang yung babaeng balo, ibinigay niya lahat kung ano yung meron sa kanya. Yun ang nakatawag pansin sa ating pong Panginoon. Yun yung agaw pansin sa ating pong Panginoon na yung babaeng balong ito, kung ano yung meron sa kanya, ibinigay niya lahat. Naasam ba natin sa tuwing tayo ay magbibigay ng ating pong kaloob sa Panginoon, offering man yan o tithes man yan, naasam ba natin ng pansinin ng Panginoon yung ating mga kaloob? Alam niyo po ba kapag tama yung ating pong paghahandog sa Diyos, papansinin yan ng ating pong Panginoon. Yung balo, tsak man meron siyang tunay na kasiyahan sa ginawa niyang pag-offering o paghandog, pagbibigay sa Panginoon, sa templo ng Diyos dahil tama yung kanyang binigay. So makikita natin yung paghasik ng sagana, hindi siya nasusukat sa halaga, sa laki ng halaga, o sa dami ng halagang ibibigay, kundi nasusukat siya doon sa quality. Pag sinabi natin quality, yung the best na handog, yung talagang pinakamainam. Sigad talaga, mula pa sa Old Testament, ang hinihingi niya lagi yung pinakamainam na handog. Sa Old Testament, ang pinakamainam na handog ay yung paghahandog ng mga hayop na bata, o ba hindi matanda kundi bata, kasi mabango yan sa Panginoon. So natigil lang yun dahil nga po ang pinakamainam na dugo ay ang dugo ng ating pong Panginoon. So yung paghahandog na ginagawa natin ngayon ay bunga ng mga pagpapagal po natin, pero hindi basta lang yung maisip ibibigay, kundi yung pinaka the best
na ibibigay natin sa Panginoon. So makikita natin na hindi nasusukat doon sa laki ng halaga. Ang the best handog ay yung talagang kung ano yung meron sa atin. Ang Diyos hindi maghahanap ng mga bagay na wala sa atin. Hindi siya maghahanap sa atin ng mga bagay na wala naman talaga sa atin, kundi ang hanapin ng Panginoon sa atin, anong gagawin natin pagsasakripisyo para makapagbigay, makapaghandog sa kabila ng kahirapan. Ganun po yung ginawa ng babaeng balon. O ba walang-wala na siya, yung 2 sentimos, yun na lang meron siya, pero ibinigay niya pa para sa templo o sa gawain po ng Panginoon. At yun ang nakaagaw pansin sa Panginoon. So yung pagbibigay ng tama ay nagdudulot ng kasiyahan sa atin. Kapag tama yung paghahandog sa Diyos, nagdudulot yun ng saya. So kinakailangan ng wastong handog, hindi tayo makakaramdam ng gustong kasayahan kapag tinitipid natin yung paghandog. Itong sabihin, kung meron kang ibibigay pero nangihinayang kang ibigay at ang ibibigay mo lamang ay yung katulad ng ginawang pagbibigay ng mga mayayaman doon sa binasa nating labis lang, hindi siya nakakaagaw pansin sa Panginoon. Ang mas nakaagaw pa ng pansin, yung bariyang nagbigay. So yun po yung malungkot doon. Po ba? Minsan, akala natin kapag nakapagbigay tayo ng malaki, di po ba? Ang isip natin ay papansin nila ng Panginoon, pero kung yan po ay tama at yun talaga yung alam kasi ng Panginoon yung kakayahan natin magbigay. Hindi natin pwedeng lokohin ang ating pong Panginoon. Hindi natin pwedeng dayain yung ating pong paghahandog sa Diyos. Amen po ba? Dahil ang Diyos nga po natin masyadong mitikuloso pagdating po sa paghahandog. Kaya hindi pa tayo naghahandog. Alam ng Panginoon yung kakayahan natin. Alam ng Diyos kung ano yung meron sa atin na kaya natin ibigay. Kung maging katulad po tayo ng babaeng balo na hindi nang hinayang ibigay kung ano yung meron sa kanya. Ang Diyos hindi po naghanap ng mga bagay na wala sa atin para makapagbigay, kundi ang hinahanap ng Panginoon, ano yung kaya maisakripisyo, bigay para sa Kanya. So, paano ba tayo makapaggasik ng sagana? Mahalin natin yung gawain pagbibigay, tulad po ng ginawa ng babaeng balo. Bigay niya lahat, hindi siya nang hinayang. So, yung po yung paggasik ng sagana. Ibinibigay ng tama, hinahasik ng tama, inihandog ng tama. Pangalawang bagay na may describe ko, may sasalarawan ko yung the cheerful giver, giving that hearts decided. Yung puso yung nagdesisyon na magbigay. So yung pangalawa po na may sasalarawan natin yung the cheerful giver, giving that hearts decided. Giving that hearts decided, o yung puso yung nagdesisyon. Sa ating pong passage, sabi po roon, each one must give as he has decided in his heart. Ang bawat isa ay magbibigay ayon sa pinasiyahan ng kanyang puso. Iisip natin, pwede rin siyang magdesisyon kapag nagbibigay po tayo. At mas madalas, yun po yung nagdidesisyon, yung isip natin. Paano ba natin ma-recognize, makikilala kapag yung isip ang nagdesisyon, hindi yung puso natin? Kapag nagbigay tayo, lagi natin iniisip, ano yung bukas? Diba? Yung lagi isinasang-alang kapag nagbigay, iniisip, pag nagbigay ba ako ng ganitong halaga, meron pa kayang budget sa susunod? Or kapag nag-pledge ba ako ng ganito, tama ba? Hindi ba masisira yung budget? So, kapag ganun yung estado ng natin, kapag nagbibigay tayo, isip yung nagdidesisyon. Kasi lagi siyang nag-iisip, laging nag-aalala doon sa gagawin niyang pagbibigay. Laging may baka, o tama ba ito? O baka ba maapektuhan yung budget kapag nagbigay ako ng ganito, kapag nilakihan ko pa. Sa atin pong, lagi siyang merong kakaibat na pag-alala. Yung ganun po natin mapapansin kapag tayo nagbibigay,
isip yung nagpapasya kapag laging merong pag-alala. Sa ating pong passage, sabi doon, nire-remind natin na dapat bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso. Hindi po sinabi ron ayon sa pinasya ng isip, kundi ano yung pinasya ng yung puso. So may kasabihan, sa pag-ibig po merong kasabihan Di po ba, sundin mo ano yung tinitubok ng puso mo, hindi ng isip. Di po ba, ganon? Pag nalilito, hindi malaman kung sino ang pipiliin, si Aida, si Lorna, si Piba. Di ba sinasabi roon, kung sino yung tinitubok ng puso mo. Ibig sabihin, kung sino yung mahal mo. Dapat ganun din po tayo sa gawaing pagbibigay. Ano yung tinitubok ng puso? Yun po yung sundin natin. Dahil kapag puso yung ang nagpasya, meron po itong kagalakan Di po ba? Merong dulot na kasiyahan. So, kung nais natin yung mga handog natin, mga kaloob natin ay maging katanggap-tanggap sa Diyos o lingapin ng Panginoon o mahalin ng ating Diyos, dapat maging cheerful giver po tayo. Dahil iniibig ng Diyos yung masayang nagbibigay. At para maging cheerful giver, hayaan natin yung puso natin yung magpasya. Kung ano yung ibibigay natin, kung magkano halagang ibibigay natin, hayaan natin yung puso po yung mag-desisyon, hindi yung isip po natin. Dahil sabi ko nga po, kapag isip na nagpasya, kung magkano ibibigay, lagi siyang merong kaakibat na pag-alala. Meron laging sumusunod na pag-alala na kapag nagbigay ko ganitong halaga, baka maapektuhan yung budget, baka mawalan ng budget. Pero kapag ang pagbibigay nakabatay sa puso, may kagalakan, merong kasiyahan. At sabi nga ng Panginoon, dapat magbigay tayo ayon sa pinasya ng puso natin. So hayaan natin na ang magpasya sa pagbibigay. So kung tayo magbibigay ang ating pong puso at hindi ang ating isip na dinidiktahan tayo kung magkano lang gusto nating ibigay. Kasi ganun po yung isip natin, didiktahan tayo o ganito lang ibigay mo. Ganito lang siya, ganito lang siya. Po ba? Alam niyo po ba kung bakit sinabi ng Panginoon na ayon sa pinasya ng iyong puso, yung gagawin po natin pagbibigay dahil yung puso po natin ay sumisimbolo ng pag-ibig. Heart symbolize love. Di po ba? Nagsisimbolo ito ng pag-ibig, ng pagmamahal. Kapag galing sa puso, nagmula sa puso, yung halagang ibibigay natin, maliit man o malaki yan, ibig sabihin yan, meron yung kaakibat na pagmamahal. Ginusto natin, minahal po natin. At mababanaag yan sa mukha. Sabi nga po sa Proverbs 15 verse 13, a glad heart makes a cheerful face, but by sorrow of heart the spirit is crushed. So yung masayang puso daw ay nababanaag sa mukha. Kaya kapag masaya ka doon sa ibinibigay mo, nakikita siya sa mukha. Pero yung sorrow heart, yung pagabag yung puso, di po ba? Yung spirit niyan ay hindi mabuti. Kawikaan 11:25, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba at siya'y dumidilig at madidilig din. So yung kaluluwa raw po mapagbigay ay tataba. Pag sinabing kaluluwa, tumutukoy po to sa buong pagkatao natin. Kapag sinabing ang kaluluwang mapagbigay, tumutukoy sa integridad, sa buong pagkatao natin, buong katangian natin. Kaya dapat po nagmumula sa puso yung pagbibigay. Kapag puso po ang nagpasya sa pagbibigay, nagdudulot po talaga yan ng saya. Nagdudulot po na talaga ng kaligayahan yan. So paano ba tayo magiging cheerful giver? Sabi po rin sa passage po natin, not reluctantly or under compulsion, yung hindi napipilitan. Hindi napipilitan o hindi nabibigatan. So, buong pagpapasya, hindi naisipan lang o sumagi lang. Diba? Hindi yung dahil na-challenge ka doon sa magandang
operatory challenge ka doon, di po ba? Kumbaga emotion, di ba? True emotion, kaya ka, oh, sige, dahil kasi true emotion, di eh. Dapat po talaga nakabase sa pasya ng ating pong puso. Ibig sabihin, pinagplanuhan, po ba, gabi pa lang, iniisip mo na, oh, mag-worship ako kay Lord, attend ako ng Sunday service, kasama doon, sa planong yun, yung halaga ng ating ibibigay na, Lord, ito attend ako bukas, ito yung halagang ibibigay. Kaya gabi pa lang pinagpipray na yan, inahandog niya. Kasi ang giving nga po ay holy. Ito po ba? Banal. Dahil yan po ay inihandog natin sa Diyos. So, yung kapag mula sa puso yung pagbibigay, nakaplano siya, pinaghandaan siya, pinanalangin siya. Kapag mula sa isip yung pagbibigay, ito yung parang sumagi lang, biglaan, po ba? Hindi alam kung ano yung ibibigay, di ba? O minsan nagugulat, operator, ano na pala, pagbibigay na pala. Po ba? Kaya yung paghugot sa wallet, minsan nagmamadali pa, di ba? Minsan nagkakamali pa, minsan pwede pang magsisi, o bakit ganun yung nagkamali yata ako ng ibinigay, dapat pala yung hindi yung kulay ube, po ba? Dapat pala yung kulay ponkan, po ba? Kasi hindi nga nakaplano. Alam niyo po ba yung mga ganong manners natin sa pagbibigay? Dapat makalaya tayo doon dahil naibigay nga natin yon, nakarating ngayon sa finance, pero ang tanong, yun po ba yung napansin ng ating pong Panginoon? Diba? Yun po ba yung napansin ng ating pong Panginoon? So kung gusto natin mapansin yung kaloob natin, dapat po yung pinaghahandaan. Gabi pa lang, nagpapasya na yung puso mo, Lord, atin ako bukas, ganitong halaga yung aking pong ibibigay. So sa gabi pa lang, pinag-pray na, hinahandog na, pinapanalangin na, nagpapasalamat na tayo. Dahil kahit ganito yung buhay natin, diba? Binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapagbigay. So, huwag natin tignan yung halaga, ang tignan natin laman ng puso natin. Yung halaga, tinitignan kung meron tayong kakayahan, diba? Kung meron tayong kakayahan magbigay ng malaki, go, pero siguraduhin natin na yun talaga yung halaga na kakayahan na dapat natin ibigay. Huwag tayong matulad doon sa isang storya na binasa natin kanina, yung mayaman at balo, di ba ba, yung mayaman nagbigay ng malaki pero hindi pinansin ng Panginoon kasi nga sabi ng Panginoon labis lang laman nila yun eh. Diba? Yung mga labis sa pananalapi nila, yun yung kanilang ibinigay. Pero ito yung babaeng ito, kung anong meron sa kanya, nakitira sa kanya, yun yung binigay niya. Yun yung the best handog para sa ating po Panginoon. Yun po yung matatawag natin that cheerful giver. Yung masayang nagbibigay. Kahit sa kabila ng kahirapan, po ba, binibigyan ng halaga yung gawain pagbibigay. So yun po yung matatawag natin the cheerful giver. Summary po natin ngayong gabi, the cheerful giver. Passage po natin 2 Corinthians chapter 9 verses 6 and 7. How do we describe a cheerful giver? Una, sowing bountifully and giving that hearts decided. So yung panahon po natin ngayon, dinadala tayo sa buhay na malungkot. Di po ba? Napapansin po natin sa nangyaring buhay natin sa loob ng 2 taon, dinala tayo sa buhay na malungkot. Yung pagtulong nagagawa na lang dahil sa kailangan o merong needs kaya nagagawang tumulong. So panalangin ko, wag nating madala ito sa gawain pagbibigay, sa gawain po ng Panginoon. Ang maging buo yung loob natin sa gawain pagbibigay, hindi na bigla, hindi nagulat, hindi nadala ng emosyon dahil maganda yung challenge, kundi talagang ipinasya ng puso na ito'y ibibigay. Dahil yung pagbibigay po natin ng ating pong offering, ng ating pong tithes sa gawain po ng Diyos o ano pa man magiging promise mo, pledge mo para sa Diyos, yan po'y bahagi natin pong relasyon sa Diyos. Bahagi na ating relasyon sa Panginoon yung paghahandog ng mga kaloob, ng mga bagay na pinagpagalan po natin, pinagpaguran po natin.
Yan po'y bahagi ng ating pong relasyon sa Diyos. Bilang bahagi po yan ng ating pong relasyon sa Diyos, gawin po natin ito na nagmumula sa puso po natin. Gawin po natin ito na ng may kasiyahan, ng totoong masaya. Hindi napilitan, hindi nabigla, hindi nagulat, kundi pinaghandaan po natin. So, tayo po lahat ay naging isang cheerful giver sa kingdom ng ating pong Panginoon. At huwag natin tignan yung laki ng halaga, kundi tignan natin yung kondisyon ng puso po natin. So, tayo po ay manalangin. Turuan tayo ng Diyos na magbigay ng totoo sa gawain po ng Panginoon. Turuan tayo ng Diyos na maging maayos yung lagay ng ating pong puso sa ating pong paghandong. Maging katulad po tayo ng babaeng balo na kahit barya lang ang binigay ay nakaagaw pansin sa Panginoon. Pinansin ng Diyos yung kanyang ginawang pagbibigay. Kaya ngayong gabi, Lord, turuan po kaming magbigay ng totoo sa iyo, ng tama sa iyo. Dalangin din namin, Panginoon, na kung paano mo napansin babaeng balo sa baryang binigay niya, Panginoon. Hindi po amin pong dalangin na sa bawat kaloob namin, ito po'y mapansin mo, Panginoon. Hallelujah. Ang bawat salapi, anumang bagay na pwedeng bibigay namin sa iyo, O Diyos. Turuan mo kami maging masaya, O Diyos. Hallelujah. Turuan mo kami na ihandog ito ng buong puso. Turuan mo kami, O Diyos, maghandog sa iyo ng may kasiyahan sapagkat sinabi mo, Lord, iniibig mo yung masaya na nagbibigay. At ito po yung aming pong nais, Panginoon, na mahalin mo kami, Lord, sa aming pong ginagawang pagbibigay. Lingapin mo, Panginoon, mapansin mo, O Diyos. Hallelujah. At dahil alam namin, Panginoon, na kapag napansin mo ito, O Diyos, Panginoon, yung balik nito, Lord, sa aming buhay ay higit pa. Hallelujah. Nawa, Panginoon, makita mo kami na sa bawat halagang aming ibibigay ay meron kaming malinis sa hangarin, may malinis sa intensyon. Makita mo ang aming puso, O God, na nagagalak na nagbibigay sa iyo. Panginoon, dalangin ko rin po ngayong gabi, pagpalain mo ang bawat patuloy na nagsasakripisyo sa iyong gawain. Bawat salaping binibigay nila, Panginoon, alam ko, O Diyos, na ikaw po'y magbabalik ito ng sisiklig umaapaw. Dalangin ko, O Lord, na huwag dumating yung spirit ng pagkapagod, huwag mapagod, huwag manghinayang, kundi lalo pa, Lord, magkaroon ng kasiyahan, kagalakan, dahil sa tuwing kami ay magbibigay. Panginoon, salamat dahil kami ang pinili mo, magandang uri ng buhay ang pinili mo para sumuporta sa iyong gawain. Hallelujah. Salamat po ng marami. Gawin mong daluyin ng pagpapala, biyaya ang aming mga buhay. Ang mga trabaho, pagpalain mo. Walang trabaho, bigyan mo, O Diyos, ng hanap buhay. Sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Turuan mo ang puso namin maging tapat na nagbibigay sa iyo. Salamat po ng marami. In the name of Jesus. Amen. Salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayo sa darating na linggo. Sama-sama muli tayo mag-worship, sumamba sa ating pong Panginoon. At walang kapantay sa aming puso.